Hi guys, this is Marzano again at samahan ninyo ako na gumawa ng video reactions dito kay Kuya Bal. Kung saan, no, sinabi niya dito yung about sa kanyang kaso o dun sa mga nambabalahura sa kanya. So, pakinggan natin to guys at maki-update tayo kay Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, bago lahat gusto ko muna shoutout din si Kalingap Rob, Ate Edna at sa lahat ng mga Kalingap partners. At play natin to guys. Tara, let's begin. Anong araw kahapon po? Biyernes ba? April 12, 2024. Ganun katagal po ang kasuhan, no? Sinampa ko po ng April 12, 2022. Ngayon lang po lumabas yung After 2 years, tagal din guys ha. Matagal yung kaso ni Kuya Bal after 2 years. Yan. Ganun talaga. Mahabang paghihintay. Maraming nakapila ay. Maraming nakapila kasi maraming may kaso. Hindi pwedeng i-overtake. Dito lang dun sa sa pag may mga ganyan, bigay-bigay sa bigay-bigay. Yung under the table. Mas mabilis. O, pakiuna itong sa akin. Oo. Hindi pala pwedeng ganon. May may pila. So nakapila, no? Not unless mag-under the table ka. Parang, kasi nangyayari yan guys di ba? Lingid naman sa ating kaalaman, nangyayari yan ganyan na pag may pera ka, mabalis yung kaso. Kaya si Kuya Bal, syempre walang under the table. Kaya ang nangyari, parang nakapila. Kaya umabot ata ito ng 2 years. Tagal din ha? Ang daming may kaso po sa atin dito sa Pilipinas. Oo, dami. Sa Cam Norte po, tambak yung kaso. Oh, talaga? Patong-patong yung kaso. May kaso sa lupa. May kaso sa bayaran. Grabe. Ang bubudol. Lahat ng kaso po andyan sa RTC. Pati budol. Regional Trial Court. Mga kaso gulping ganyan, no? Tambak yung kaso. Grabe. Kaya yung ating kaso po noon, doon sa isang taong nambabalahura sa atin, yun, lumabas na. Nako. Kahapon po, arraignment yun tawag arraignment. Mga scheduling. Ay, hanggang 2025 kaya. Ha? Hanggang 2025. 2025. At buwan-buwan po, pupunta ng DAET. Nako. Para Buwan-buwan. So, maaabot ng isang taon mahigit. Yung arrangement lang, guys. Yung sinasabi ni Kuya Bal dito, matindi to, guys. Buwan-buwan, may arrangement din sa DAET. Paano kung taga ka, ibang lugar ka, kung taga Maynila ka na, for example, pupunta ka ng DAET, pamasahe mo. Kahit sabi mo nakakotse ka pa, yung abala nung magagawa sa'yo, guys, di ba? Tindi nun, tuloy nga natin to. Pag-usapan yung kaso. Grabe, 2000 hanggang 2025, July. July. Ano ngayon? June. May June pa, ha? Mga March, April. July na. June. 1 year and 4 months. Lalabas. Libre sa June pa, libre. Pwede pang sa June, pwede pang, Nako. pwede pang picnican at walang July 25. Kuya Bal. Ayan, July 25. July 25. 2024, August 26. Oh. Sarap na inom ng kape ni Kuya Bal. Ibahin ko yung araw para malito at di makapunta. Kasi pag pumunta ng on time, baka pumunta ka ng on time, baka nandoon. Di ba? Ipag iligaw ko yung oras, panahon. Halimbawa, sinabi ng September 28. Ang aming next hearing po, September 28. Yung pala, September 25. Pag wala, nasaan si yung nasasakdal? Sir, absent. Ay, nakatatlong absent. Wala siya ng wala din siya ng October. Patay. October 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 25. Ang hearing. Dumating po ay October 21. Nawala, nasaan yung nasasakdal? Nawala siyang kumpleto, di man nagpicture. Schedule. Sabi nung sekretary, kunin mo yan, picturean mo at di na kami maabiso pa na malagay ng mga
Ang tawag dito mga kalingap, yun yung sa harong baga sa bahay, Alin na kuya? marating yung sulat. Di ba sa puwena ini? Sa Pina. Oy, ang hearing mo, ganitong pizza ha? Sa Pina. Magdigdi ka. Nasa Manila. Ganun, mamasahe ka pa. Masahe ka pa, hanap ka ng... Saan makautang ng pamasahe? Mahirap kahit sabi mo may pera ka guys ha. Abala to guys sa ulo nito. For 1 year. Grabe, monthly nasa dait ka. sa ulo nito ah. Ano po ang bayad sa attorney? 5,000 isang upo. Oo. Ililigaw natin. 5,000. Sinasabi ni Kuya Bal dito. October 2000. Sinasabi ni Kuya Bal yung abogado 5,000. No, yung bayad. Pero kung kukuha ka ng magaling-galing na abogado, yung 5,000 mo, pangkape pa lang yun. No, ganun katindi. Pero, nako, kahit 5,000 guys, magastos pa rin yun ah. No, lalo pag ang sinasahod mo lang magkano sa YouTube, di ba? Kulang na kulang yan. Kahit may alaga kang 10 kalabaw, mauubos yun. Tuloy natin to. 2024, ang hearing ay October 24, dae. October 26 pa lang hearing. Ililigaw natin dito sa ating live. Baka magpunta ay hanapin ni Judge. Nasaan yung nasasakdal? Masabi yung sekretary, wala. Sir, wala po. Absent. Nakailang absent na yan. 3 na, sir. Ano yung warrant of arrest? Iligaw natin yung yung ating inakusahan. Hanggang March ini. April, May, June. June 2025. Sus, Ginoo, ang tagal. Almost 1 year po ito, mga kalingap. Isang taon ito. Yan, guys. Yung aking title po noon, kahapon, nalimutan ko mag-live. See you in Daet. May 3 pa itong kasunod. Ha? May isa pang unang kaso, ibig sabihin may 3 pang kasunod, magiging 4. Gawing 10 pa. 12 pala para bawat taon po may kaso tayong isasampa. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nako. Yung 3 po, dahil bago pa lang ito, wala pang isang taon, hintay-hintayin ta ha? Huwag kayong mainip. Masabi kayo, Kuya Bal, ang tagal naman ng kaso mo. Ganoon talaga sa kaso sa Pilipinas. Kaya sabihin mo nasa tama ka, ang problema kasi dito guys, ang pinag-uusapan dito, yung abala na magagawa sa'yo. Diba? For example, kahit sabihin mo tama ka to guys, example lang to Kahit sabihin mo tama ka, ang problema yung gagastusin mo dito sa kaso. Napakahirap. No? Napakahirap guys. Puri mo, pupunta ka monthly dito sa Daet. Taga Maynila ka. If-ever lang guys paano kung gawin niya pang 10 yung kaso mo? Di sa loob ng isang buwan meron kang sa loob ng sa loob ng isang buwan meron kang 4 na beses na pupunta ng Daet. Abala 'yun. Baka doon ka na tumira sa Daet. Grabe. Huwag magmadali. Mahirap yung magmadali, baka matisod. Hintayin na po natin. Tama. Meron pa lang isa sa Japan Meron pa sa Japan? Taga-Japan? Naku, mahirap yun pag nasa taga-Japan. Lalo kung hindi ka naman hindi ka citizen. 'Di ba? So OFW ka, yari ka. Anong isang ini? Anong bansa ini? Iwas sa Pilipinas, Yes. Pero meron pa akong isang ididemanda pa. What? Ang gusto natin po, kung matapang, ilabas ang tapang, isagad. Murahin mo na, bantaan mo pa, tadyakan mo pa. Yan ang magandang doon, di ba? Pagka halimbawa ay may binabalahura kayo na isang kalinga partners. Kahit po hindi ako. Halimbawa po ay binalahura niyo si Bupil. Kuya Bal, nagsumbong Nagsumbong si Bupil sa akin na nag-voice message. Ay, yung voice message. Kuya Bal! Kuya! Bakit Bupil? Kuya Bal, parang iba naman yung yung boses mo. Nawala ako kay Kuya Bal Parang iba yung ng boses Parang humingi ng tulong. Natin. Nag-voice message. Ay, yung voice message.
Kuya Bal! Kuya! Kuya! O bakit? Parang humahalin yun, Kuya Bal eh. Ano guys natatawa lang ako biro-biro lang yun Good vibes lang tayo. Ang kulit ni Kuya Bal eh. Bupel, parang inihingal-hingal ka. May asma ka ba? Kuya! Minamura ko, gusto kong kasuhan. Ay, maghunos dili ka, Bupel. Akong bahala. Sino yan? Kapitbahay. Bakit ba? Hindi pwede kapitbahay. Ibarangay mo yan pag kapitbahay mo. Dapat yung vlogger. Sino yan? Bupel Vlog. Nasa likod mo ako palagi. Tandaan mo yan. Mula pagkabata hanggang sa tumanda, magkasama pa rin tayo. Okay, sino tutulungan tayo mga kalinga? Sana all, Kuya Bal. Tulong tayo. Pag halimbawa may kalinga partners na binabalahora at binabastos, masubong sa atin, Kuya Bal! Natutulog ko lang at matutulog pa ako. Tulungan mo ako. Inap na yan. Ano nangyari sa iyo? Parang ipit ang salita mo. Matabang ta. Alam mo mga kaling, gusto mo ng kapayapaan at tahimik na buhay? Huwag kang makialam. Yes, totoo yan. Huwag makisawsaw at makialam. Pag nasilipan kita na pwede kang kasuhan, kahit sa barangay lang, kakasuhan talaga kita. Para magamit yung rights natin, karapatan bilang isang Pilipino. Yes. Sabi, tama naman si Kuya Bal, exercise mo yung karapatan mo bilang Pilipino, di ba? Magamit natin ang ating karapatan bilang isang Pilipino. Na kapag ikaw po ay binastos, pinahiya, inagrabyado, binalahura, ay magamit mo ang iyong karapatan bilang isang mamayang Pilipino. Totoo yan. Opo, kaya huwag kayong magsigasigaan sa social media. Igwaning batas sa cyber law. O kaya, kung ikaw ay maingay ngayon, ang ingay-ingay mo, manahimik ka na lang. Huwag kang mag-ingay at pag nabanggit ang pangalan ko dyan, sa mga komento mo, huwag kang magtapang-tapangat, bugbugin ka ng mga, yung mga aso na sa paligid na yan, Ako naman, mabait naman tayo. Ang problema, ang bubugbog yung mga followers mo, Kuya. Siyempre, hindi mo maaawat yun. Lalo, inaaway mo si Kuya Bal, minsan di mo mapigilan yun. Pero siyempre, guys, mali yun, Hindi ko naman sinasabing inutusan ni Kuya Bal. No, kumbaga, parang di mo minsan, followers mo lang. Yung iba nga, followers lang ni Duterte, galit na galit, Bubugbugin kita. Diba? Followers lang yung guys, hindi mo minsan makokontrol yun. Diba? Sa kahit ni BBM, ganun din. Galit na galit, diba? So, mga ganun guys, mga followers lang yun. Pero syempre, sabi ko, ang point ko lang dito, yung mga followers, wala kang control sa mga yan. Kapag nagalit yan at nasaktan mo yung kanilang idol, paano kung masample lang ka ng followers ni Kuya Bal? Di walang kasalanan si Kuya Bal doon. Hindi niya na-control yun. Syempre, idol siya ng mga yun, di ba? So, yun nga. Kaya mas maganda talaga guys, iwas na lang sa away. Yun ang pinaka-the best talaga sa lahat. No? Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, no, the best na revenge mo minsan is be quiet. Diba? So, tuloy natin. Huwag ganun at gusto mong tahimik na buhay, manahimik ka na lang. Yes. Manahimik ka na lang. Huwag pasukin ng kalingap. Huwag kang mag-content sa kalingap. Inasabi ko sa iyo. At gugulo buhay mo niyan. Hindi ka magpapaalam. Kahit sa barangay, kakasuhan kita. Sa piskalya. Kapag di ka titigil, kahit ka mag-anak ka pa. Lalo na yung mga kritiko ng ng kalingap, di ba? May binabanggit si Kuya Balito, kahit daw ka mag-anak. I think parang, di ba may last time na may kamag-anak sila na against sa kanila. Nakalimutan ko yung pangalan. Sino ba yun, guys? Comment down below. Yung ba yung Jose? Nagtatanong lang ako guys siya ba yung Jose? So anyway, I don't know kung yun yung sinasabi ni Kuya Bal na, kasi alam ko meron kamag-anak sila Kuya Bal. I don't know kung ano yun guys, pasensya na po, bago lang din ako sa kalingap, na parang ina-atake din si Kuya Bal. So dapat yun mag-isip-isip din. Tuloy natin to. At sino pa yung mga nandiyan, talagang kakasuhan kita at nako, kahit sa bahay, makatok ako sa'yo.
Kakilala nga ni Kuya Bal, ano? Gusto ng tahimik, manahimik. Ha? Manahimik. Tama. Manahimik. Kung may problema, idemanda. Yes. Halimbawa, Kuya Bal, Mm. may problema ako sa'yo. Ano yung Kuya Idemanda Bal? mo ako. Idemanda mo ako. Harapin kita kahit sa korte. Ayos. Mm. Kung ikaw may problema sa akin, idemanda mo ako. Huwag yung sa social media. Na paninira sa Team Kalingap. Talagang yan, may kalalagyan ka niyan. Oo. Ako kay... So anyway guys, kayo, kung tatanungin kayo guys, anong masasabi nyo dito? Pero para sa akin talagang medyo, so medyo wake up call to sa mga kritiko ng Kalingap, especially ni Kuya Bal Santos Matubang, no? Lalo kung wala kang idea sa social media, no? Lalo na yung mga balahura, nakakatakot yan. Kaya yung mga balabalahura dyan guys, ingat-ingat kayo. Huwag kayo magtapatapangan. Kasi mahirap po ang may kaso. No, talaga yung abala, no, kasi sabi mo na sa tama ka pa minsan. Pero pag yun ay talaga nakitaan ka ng probable cause at ididemanda kay yari, no? At aabalahin ka pa. May kilala ko niyan, parang inano niya si Kibuloy, no? Parang binabash niya. So nakita yun at talagang pinatulan siya. Ang iba kasi matatapang na mga nasa content creator. Kasi dahil walang banat sila ng banat, akala nila hindi sila pwedeng idemanda. Banat ng banat. Ang problema, kapag sineryoso ka nung taong binabanatan mo, no? Talagang kumbaga, una, binanatan mo. Sinunod-sunod mo. At napikon yan, ay yari ka. Pwede kang idemanda. Kaya iba, hindi naman nangyari yan eh. Yung kaso-kaso. Swerte ka pag mabait yung tinitira mo. Hindi ka pinatulan. Pero pag kinasuhan ka at mayroong pera yan, no, kayang bumili, kayang magbayad ng magaling na abogado, magtago ka. No? Kaya yun, yung nakukwento ngayon kay Kibuloy, parang binabash si Kibuloy sa social media. Kinasuhan siya ngayon. Ang problema, yung arrangement nasa Davao, kinasuhan siya. So, taga Maynila siya. So, kailangan niyang pumunta ng Davao. So, abala yun. Ubus ang pera mo dun. Kaya sa social media, guys, kahit yung mga nagko-comment, actually, like kay Rubel, tsaka kay Rachel, di ba maraming basher? Yung mga yun, di lang pinapatulan. Pero pag sineryoso si ni Rubel, tsaka ni Rachel, o pag bibigyan sila ng pansin, nyari yung guys. Talaga makukulong yung mga yun. O hindi man makulong, talaga maaabala sa kaso. At ito nga yung sinasabi ni Kuya Bal. Kaya sana, sa mga basher, no, mas maganda na gumawa tayo ng mabuti. No, kung meron tayong mali na, may mali talagang nakikita kayong mali, di magkomento kayo, no? Opinion lang, pero syempre, wag naman kayo mambalahura. Iba kasi yung nagbibigay ka ng komento, saan ang babalahura ka? Yung talagang minumura mo, pati pagkatao, yung anak niya, dinamay mo. So, nabibisit ako pag pati anak na maliit, dinadamay. Walang kamalay-malay yung bata, idadamay mo. Yun talaga, balahura yun. So anyway guys, maraming salamat sa Diyos at always support Kuya Bal Santos Matubang at hanggang sa muli, this Merzanyo again at please comment down below at don't please, wag po sana kayo mag-skip ng ads and always support Kuya Bal Santos Matubang.